Ang isang geometric progression or geometric sequence ay magkakasunod ng mga number na may common ratio between any two consecutive terms. Kung A1 ang first term, susundan niya ng A1 times R, na susundan naman ng A1 R squared, and so on. Ang nth term ay A1 times R raised to n minus 1, where R is the ratio between any two consecutive terms. So yung mga terms na to ay pwedeng isipin bilang mga data points na bumubuo ng isang exponential curve. Ang model or equation na nagdi-describe sa behavior ng mga data points na to ay y equals a times b raised to x. Dito si x ay isang whole number na pwedeng 0 or 1 or 2 and so on. Ang ibang parameters sa equation ay mga real numbers. Si y or a times b raised to x represents the x plus 1th term ng sequence. Kung si x ay 0, makukuha natin ang first term which is a. Si b ay yung ratio between any two consecutive terms. Makukuha natin yung model kung given ang dalawang data points o dalawang terms at yung position nila sa sequence. Pwede rin isang data point lang as long as given din ang common ratio. Para makuha ang model or malaman ang values ni a at b, pwede natin gamitin ang exponential regression feature ng calculator. Punta lang sa stat mode, so press mode, then select 3 for statistical computations, and then 6 for exponential regression. Next, encode yung data points dito, gamitin yung arrows to move the cursor around. Press the equal button lagi after mag-input ng number para ma-save ito. Kahit yung first two rows lang ang i-fill in, okay na. Sabi natin kanina, dalawang data points lang will completely define the model. Pag okay na, press AC. Next, press Shift and then 1 to access stat/dist for statistical or distribution-related options. Tapos piliin ang 5 for regression-related computations. Dito ngayon malalaman ang values ni A at B. Bukod sa A at B, makukuha din ang predicted value ni Y given X at yung predicted value ni X given Y. Yung predicted value na to is actually the exact value na mismo ni Y or X. Kasi lahat ng data points ay nasa curve at may perfect correlation. Ang model ay exact at ang correlation coefficient ay 1. Nandito rin yun, yung R is the correlation coefficient. Ganito ngayon kunin, halimbawa, ang value ni Y pag si X ay 6. In other words, ito ang 6th term ng sequence. Ganito naman kunin ang value ni X pag halimbawa si Y ay 9. In other words, ito yung position sa sequence ng term na 9. Sagutan natin to. The sum of the first 10 terms of a geometric progression 3, 12, 48, and so on is... So ito sana yung formulas for the nth term and sum of n terms ng isang geometric sequence. Pero dahil may calculator tayo, hindi na natin kailangan ng mga to. So ito nga yung binigay na information, binigay yung first 3 terms. And gusto natin computein yung sum ng first 10 terms. Pag geometric sequence, nagbibilang tayo from 0. Kaya 0 yung lower limit and 9 yung upper limit para ma-pick up yung first 10 terms. And para makuha natin yung sum na to, kailangan mo nang alamin yung model. Computein mo na si A and B. So, input ngayon natin ito sa calculator. Punta muna tayo sa stat mode. So, press mode. Select 3 for stat. And then, exponential regression tayo. So, select 6. Now, we can input yung given na data. Actually, 3 data points yung binigay dito. 2 lang ang kailangan natin. So, let's just pick yung first 2 rows. So, input natin si 0, press the equal button. 1, equal button, use the arrows to move the cursor. 3, equal button. Press the equal button lagi para ma-save yung number na ini-encode or ini-input. And then 12, equal button. Check na tama yung mga numbers na ini-encode dito. So, 0, 3, 1, 12 looks good naman. So, automatic na yan, nasa memory na to. We can now press AC and then let's get A and B. Nandito yon sa stat/dist. So to access that, press Shift 1 and then select 5 for regression and then nandito si A. Select 1, press the equal button. Si A ay 3. And then balik tayo doon, Shift 1, 5.
This time, select 2 to get B. Press the equal button, 4. So si A ay 3, si B ay 4. And ito yung model natin. We can now input that dito sa summation. May summation feature din dito sa calculator. Nandito sa taas ng log. So press shift log. Input ngayon natin yung model na yan and then sum up natin from 0 to 9. And let's confirm na ganyan ngayong sagot. So 3 times 4 raised to x. To input yung limits, comma muna. So shift, close parenthesis, 0, comma ulit. So shift, close parenthesis, 9, and close parenthesis. Press the equal button. Yung sagot nga is 1,048,575. Sa mga choices, that's letter A. The seventh term of a geometric progression is 235 to 98, and the third term is 98. Find the common ratio and the first term respectively. So, seventh term, note na nagbibilang tayo from 0, so nagko-correspond yan sa x equals 6. And third term, so nagko-correspond yan sa x equals 2. So, ganito nga yung information na binigay. Third term, seventh term, ito yon yung third term, ito yung seventh term. And pinapahanap yung common ratio muna and then yung first term. Recall na B ang common ratio and A yung first term. So, yeah, kukomputin lang natin si A and B. So, input natin ngayon yan sa calculator. Punta tayo sa stat mode. So, press mode. Select 3 for stat and exponential regression tayo. So, select 6. Now, we can input yung given data. So, input si 2. Press the equal button. Input si 6. Equal button. Use the arrows. To move the cursor, 98. Equal button. Press the equal button lagi para ma-save yung number na ini-encode or ini-input. Equal button. Check na tama yung data. So, 298, 6235 to 9298. Looks good. So, naka-save na to ngayon sa memory. We can now press AC. To access A and B, nandito yon sa stat/dist. So, press shift, 1, select 5 for regression, and then 1 for A. Equal sign. So, si A ay 2. To get B, balik lang tayo doon. So, shift, 1, 5, select 2 this time to get B. Press the equal button. 7. So, si A ay 2, si B ay 7. Ito yung model natin. So, sa mga choices, si A ay 2, si B ay 7. And yung gusto natin computin muna ay common ratio daw muna and then yung first term. So, yeah, ito yon yung sagot, letter B. Referring to the same progression in the previous problem, determine what term is 686. Since alam na natin yung model, ang pwedeng gawin na i-substitute lang for y yung 686 and then solve for x. Yung sagot dyan ay 3. Since nagbibilang tayo from 0, nagko-correspond yan sa fourth term. 686 is the fourth term. But there's a simpler way to do this sa calculator. So, ang gagawin lang ay i-type si 686 and then i-access si x caret. So, punta tayo dito sa stat/dist. So, shift, 1, 5, and then select 4. Ang ibig sabihin ngayon ng nasa display, that's not multiplication. Ang ibig sabihin niyan ay computein yung x value na nagko-correspond sa y value na 686. So, press the equal button and ganun din, 3. And ibig sabihin nun, fourth term. Kasi nga, nagbibilang tayo from 0. So, letter D yung sagot dito. Next, referring to the same progression in the previous problem, find the sum of the odd and even numbered terms, respectively, for the first 6 terms. So, paano yan? Alam na natin na yung model ay y equals 2 times 7 raised to x. Kung gusto natin i-sum up yung mga odd terms lang, ganito lang yung trick. Gagawin lang 2x instead of x. This way, ano mangyari? Pag 0 si x, we're going to pick up yung first term. Magiging 0 yung exponent. So, mapipick up si 2. Plus, pag 1 naman si x, mapipick up ngayon yung magiging 2 dyan. So, that means yung third term. And then, pag 2 na siya, magiging 4 yan. So, yung fifth term naman yung kinukuha. So, should be clear na ang sinasum up dito ay yung first term, third, and fifth terms. And para makuha yung summation ng mga
even terms, ganito yung trick, 2x plus 1. Pag 0 to, yung exponent magiging 1. That means 2. Kinukuha yung term 2. And then pag 1 naman yan, exponent magiging 3. That means term 4. And then pag yung upper limit 2 magiging 5, that means 6 yung kinukuha na term. So ito yung mga sinam-sum up dito is yung terms 2, 4, and 6, which are yung mga even terms sa first 6 terms. So yeah, ganun lang yung trick. Babaguhin lang yung exponent 2x pag add, 2x plus 1 pag even, para ma-pick up yung mga even terms. Anyway, let's show ngayon sa calculator na ito ngayong mga makukuhang values. So again, nandito yung summation. So shift log, i-input yung function, yung model na 2 times 7 raised to x. And then, input natin yung limits. So shift, close parenthesis para ma-encode yung comma. And then 0, magsimula muna tayo sa, it should be 2x pala. Sum up muna natin yung mga add terms. So from 0 hanggang 2. Press the equal button and yun nga, 4902. And then i-edit ngayon natin ito, dadagdagan ko lang ng 1. And then same pa rin yung limits. Press the equal button, 34314. So ito nga yung mga sagot. And sa choices, that's letter A.